Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, narito ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Wala nang kawala itong si David sa pagpapanggap niya bilang tanggol dahil si Tinding nga mismo ang puputol sa kahibangan ni David. Samantala, tuwang-tuwa nga itong si David dahil hindi tumututol si Senyor Facundo sa gusto ni David na ligawan nito ang kanyang apong si Catherine. Naisip naman ni David na malaking sagabal si Pablo sa kanyang plano kay Catherine. Kaya naman dito, kukunin niya ang loob ni Pablo. At kahit labag sa kanyang kalooban ay ilalapit niya ang kanyang sarili kay Pablo upang kaibiganin ito. Dagdag pa ni David na kung makukuha niya si Catherine ay hindi lang yaman na mga Montenegro ang kanyang makukuha, maging ang yaman pa ng mga kabalyeros ay siguradong mapupunta rin sa kanya di kalaunan. At sa kanya umano iisipin kung paano niya tutuluyan itong si Pablo. Habang si Tinding naman ay siguradong sigurado na si David nga ang kanyang nakita. Kaya naman hindi niya tinigilan si Catherine at tinanong niya ito. At dahil nga sa sama ng loob ni Catherine kay Bettina ay si Tinding nga ang pumalit at tumayo na kanyang ina. At ibinigay niya kay Catherine ang pang-uunawa at pag-iintindi sa dalaga. Kaya naman tuluyan nang bumigay si Catherine kay Tinding. Sinubukan naman ni Tinding na tanungin si Catherine kung sino umano yung lalaking kausap ni Pablo. Sinabi pa ni Tinding kay Catherine na pwede umano nitong ilabas sa kanya ang sama ng loob sa kanyang lola Bettina at handa umano siyang makinig sa dalaga nang sa gayon ay maibsan ang bigat na nararamdaman ni Catherine. Samantala, hindi na nga nagdalawang isip si Catherine at inilabas na lahat nito kay Tinding ang lahat ng kanyang sama ng loob at tungkol nga sa isang Jesus Nazareno. Laking gulat naman ni Tinding nang marinig ang sinabi ng dalaga. Tinanong nga din ni Tinding kung sino umano ang mga magulang ni Jesus Nazareno na ito. Sinabi ni Catherine na isang Ramon Montenegro umano. Napaisip naman si Tinding kung sinong Jesus Nazareno ang tinutukoy ng dalaga. Lalo pat isa lang ang Jesus Nazareno na alam ni Tinding at ito nga ay ang kanyang apong si Tanggol na siya nga ang anak ni Ramon. At kahit nga alam ni Tinding na wala siya sa lugar para paghimasukan ang buhay ni Catherine, ay sinabi nga ni Tinding na sa susunod na bumalik umano sa mansyon ang Jesus Nazareno na gustong manligaw sa dalaga ay kung maaari gusto niya umano itong makita para mapagsabihan din. At matapos nga ang pag-uusap ni Tinding at Catherine ay pinagtagpi-tagpi nito ang mga nangyari at malakas umano ang kutob niya na si David ang tinutukoy ni Catherine at marahil nagpapanggap itong siya si Tanggol na anak nga ni Ramon. Dagdag pa nga ni Tinding na marahil alam na ni David ang tunay na pagkatao ni Tanggol. Naisip niya rin na baka magkasabuat si Rigor at David dahil paano umanong malalaman ni David ang tungkol sa tunay na ama ni Tanggol na si Ramon Montenegro. Isa pa umano, marahil ito na rin ang ginamit ni Rigor upang makapaghiganti kay Ramon. Kaya naisip ni David na magpanggap bilang Tanggol na anak nga ni Ramon. Sa inyong balagay, wala na kayang magiging kawala pa itong si David sa oras na bumisitang muli ito sa mansyon ng mga kabalyeros? Ano na naman kayang palusot ang gagawin ni David ngayong alam na ni Tinding na nagpapanggap itong Jesus Nazareno? Talagang kapanapanabig ang mga susunod na tagpo sa teleseryeng ito. Kaya naman sabay-sabay natin itong pakaabangan. At kung bago ka pa lamang sa akin channel ay sana'y huwag kalimutang mag-like at subscribe. Pindutin ang notification bell para updated kayo palagi. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, kapamilya.